Magandang tanghali guys. At ano ngayon, pagudpod loading na mamaya. So gusto ko lang ipakita dun sa mga nagpalipad ng ibon dito, yung mga ibon nila kung ano na ngayon, kasi first time din nila itong makikita o first time ko papakita sa kanila ng ganyan sa video para naman masiyahan sila. So kasi karaniwan, yung mga bago pa lang din kasi sila naglilipad. So tinetesting yung mga bloodline, yung iba bago pa lang, iba matagal na rin naglilipad. So karaniwan sa kanila mga bago talaga sa pag-iibon. So minsan syempre kahit may loob man sila, minsan hindi naman ganun katutok sa pag-iibon, so baliwala din. So itong mga ibon na to, papakita ko sa inyo, pakita ko doon sa mga may-ari ng ibon. So iba-iba kasi yung may-ari nito. Ang ibon ko dito dadalawa lang. Dadalawang piraso kasi yung iba sumalpok yan sa wire. So bubuti na lang, tinatanggal na yung wire na marami. Tapos yung iba nahirit ng mga hindi matanggihan. So pakita ko sa inyo yung mga ibon guys. Ito galing to sa tropa kay Sir Abel sa Mindoro. So ginitbird niya sa akin to. Syempre ako, pagkano, lipad talaga lahat. Lipad, dalawa to, isang grisel tsaka isa neto. So sa akin talaga, lipad at lipad talaga kasi hindi ko naman iiwan dito kung walang magandang gagawin ng ibon. So okay na yung mawala, pero kung may magandang gagawin, so may iwan siya dito. So ito yun siya. Kay Sir Abel to ng Mindoro. Ayan, so ginitbird niya sa akin yan. O yan. Lahat itong mga to, lumipad to na ng 4 laps na. Yan. So ito, umabot to ng 4 laps itong mga to. So, ayan, masaya na yan sila na makita nila yung mga ibon na umabot ng malayo kasi sa lugar nila medyo malalapit lang, pero may hirap yung mga karera din kasi sa kanila. Dahil yung mga dagat nga yung tinatawiran ng mga ibon. Malapit pero mahirap din yung liparan sa kanila sa Mindoro. So sa atin dito medyo malayo-layo ng konti. So yan. Hen. Ayan, Sir Abel, ito yung ibon. Maganda ang kondisyon nila. Hindi sila bilog na bilog talaga, sakto lang, pero hindi sila makikita mong mabuto masyado. Magagaan sila. Ayan. So ito naman kay 568 kay Sir ito naman kay Sir Garrett sa Taal, taga Taal may-ari. So yan. Hen. Kaya ibon mo bro. So, para matuwa naman yung mga tropa, makita nila ng personal yung ibon nila bago magsakay ng pagudpod. Hen. Medyo maliit lang siya na ibon. So ganda ng sukat. Ayan. Yan, magaganda sukat nila. Lahat yan, ganyan ang katawan. Wala kang makikita na magmula-mula dyan. Ito si 87, mga naka 6K to. 3-3. Ito kay Sir Jason. Sir Jason ng Capiz. Ayan yung ibon mo. Ayan, kay Sir Jason to. Maganda katawan. Ayan, kay Sir Jason. Ito naman ay 2.6 kay Sir TTE ng
ng Tarlac, Itilop. So yan. Laya ata ito ng mga champion niya. So yan yung ibon. Yan, para makita nila yung mga ibon nila. So matitibay itong mga ibon na to. Kasi hindi yan sila abot ng ganyang kalayo na kung di yan matitibay at malalakas. Ito naman ay si 7-6 kay Sir Garrett sa Taal. So yung mga matataas na number sa kanya. Wang Hen. So para masaya sila. Makita nila yung mga ibon nila bago magpagudpud lap. So yan. Sir Garrett ng Taal. Ito naman ay 3-6. Ito naman ay kay Sir Ryan ng Cavite. Ayan, mga newbie fancier talaga. Pero umabot na hanggang dito na yung mga ibon nila. So yan. Sir Ryan, ibon mo. Si 3-6 to. Ito naman ay kay Sir Eric Jun ng Pulilan, Bulacan. So ayan, mga bagong nagkakalapati yan mga yan. So slate, ito yung pinakabansot dito sa akin. Ayan. Ayan, maliit siya. Pero maganda rin at maganda pink eh. Alam, maliit lang talaga siyang ibon na mahaba. Hindi ko malaman ng ano. Ayan. Snake. So sana matuwa yung mga may-ari ng mga ibon na nagpalipad dito. Ito naman ay si 5-5 kay Sir Ryan ng Cavite. Sir Ryan, ito yung ibon mo. So yung mga ipon ko, ganyan lahat ang halos ang katawan. Ganyan din ang lahat ang picture nila. Ito naman ay 5'8". O, so kasi kay Sir Ryan ulit. Ryan ng so yan si 5'8". Sir Ryan ng Cavite. So para at least nakita niyo yung mga ibon bago pa sila i-load sa pagudpud. So maganda yung mga kondisyon nila. Nakikita mo naman sa balahibo nila. O namumulbos pa o. Ito naman ay kay Sir Garrett ng Taal. Si 6'3". So, maliliit na ibon. Ayan. Ganda ng sukat.
naman ay kay Sir ano rin, Garrett din. Si 77. Ayan. Ganda sukat to mga to. Maliliit. Ito naman ay kay Sir Garrett pa rin. So ito, Batman. Ito complete to. Complete lahat. Cut off. Uwi lang siya talaga ng uwi. Sige pag umuwi. Daybird lagi ito. Late lang talaga lagi umuwi. Oh. So, baka naman kasi gusto niya sa malayo. Ayan. So pagka ito, nakauwi pa ng 2 lap, pagka may mga invitation na mas malayo pa, so ikakarga natin yan. Alam ko parang may nakita ko doon sa isang lap, parang may babuyan sila kay Sir Manny eh. Baka dami ipon dito si Sir Matuan. Kay Sir TTE, Love ng Tarlac. TTE. Bago may load ng pagod po, umabot yung mga ibon sa malalayo. O, yan. Mga matitibay na ibon. Sir Jason Hano. So, okay, Sir Jason. Tibay itong brown na to. Ayan. Kapatid niya yung nag-second overall champion sa OLR, sa Capiz. Ayan. Ayan, Sir Jason. Lahat naman yan, magaganda ang picture. Ayan, oh. Magaganda ang kulay. Ito naman ay kay ang number kay Sir Ryan 5'3". Sir Ryan 5'3". So bahala ka na mag sa mga, bahala na kayo magtingin sa mga pedigree nyo, sa mga ano nyo. So yan 5'3". So yan. Ano yung mga paa nila, namumulbos din. Ayan, si 5'3". Ito ay si 7'1". So 7'1" kay Sir Eric June ng Pulilan. Kinis, oh. Yun ang kinis ng mga ibon. Sir Eric June. Ayan. Si Sir Garrett ulit. Si 8'3". Sir Garrett sa 8'3". Nung kasing mga dinala nila tong mga ibon na to, mga inakay, YB nung nadala dito. So ito na sila ngayon. Matuwa naman sila para makita nila yung mga ibon nila bago magpagudpod. Lahat ng picture niyan. Si Sir Garrett ulit ito. Si 7'9".
So yan, nag-business na yung pakpak oh. $7.9. Ayan, maganda mga katawan yan. $7.9, Sir Garrett. So lahat yan guys, lilipad kung ngayong pagudpod. So ito naman kay Sir, ano to, Ryan, si 60. Sir Ryan, 60. May medyo malaking ipon. Ayan. Ganda lahat katawan nila. Para makita niyo yung mga ibon niya rin. Ito naman, ibon ko. So, anak ni ano to, ni Bawang. Ayan. Ito hindi ganong kaanuhan, ganito talaga katawan yan. Ito lang, 3 yung ibon ko dito, 4 yan, 2 yan, naka all bird. Yung isa hindi ko na kinarga, pinang widow ko, tapos yan. Ito. So ito sa akin din to. Si 7-2. So yan, live yan. Ayan. Line ni Tala tsaka ni ATM. Naglabas ng may puti oh. At itong last, so ipon ko rin to. So yan. Apo to ni Tala, apo. Kamukhang kamukha ng tatay niya. Yung anak ni Tala. So kapatid niya yung achuhin na niya yung first overall champion sa QPHA OLR. So lola niya si Tala, first overall na OLR. So live din siya. So yan guys, pinakita ko sa inyo yung mga ibon na yan. Magaganda katawan, magaganda hipo lahat, at matitibay kasi nakarating na sila sa ganito. So yung mga nagtatanong, ano ba yung mga ginagawa, ano yung pansalubong, ano ba yung pabaon. So wala akong ganon-ganon, wala akong pababaon, pasensya na doon sa mga nag-gaano ng gamot. So ginagawa ko lang itong mga to para patunayan doon sa mga newbie, doon sa hindi gaano makabili ng mga gamot, hindi makaport na makabili ng mamahaling gamot. Pwede. Ito lahat to, ano lang to, puro herbal lang talaga ginagawa ko sa kanila. Wala akong ibang sinusubo, wala lahat. So herbal lang to. Malalakas silang mga ibon. Kasi kung hindi sila malalakas, wala na yan ngayon. Kasi ang dami pa nila eh. Maganda yung percentage natin ng ng pauwi ng mga ibon eh. Ibig sabihin, malalakas sila. So nasa sa bloodline naman nila yun. Yung mga kung talagang magkaklak o yung mga malalakas ang loob, nasa bloodline talaga yun, yung malalakas ang loob. Pero masaya ako sa percentage ng mga umuwi nating ibon. Nag-umpisa tayo sa 37, may 31 pa yan eh. So nawala yung iba, pero mataas pa rin. Ang kakarga natin ngayon amin na walang 4 pala nung itong nakaraan. Kakarga natin ngayon 22. So mataas pa rin yung percentage. Ibig sabihin maganda yung health.
Pagdating naman sa karera naman, so bloodline, tsaka yung lakas ng loob ng mga ibon, tsaka konting swerte na rin kung saan sila mapapadpad. Pero at least itong mga to, matitibay, nakakauwi sila. So doon sa may mga pambili ng gamot, maganda kung may pambili kayo ng gamot kasi hindi na kayo magtsatsaga na magkagaya ng ginagawa ko. Sinatsaga ko sila mag-blender tsaka mag-ano naman. Ako naman kasi wala talagang ginastos. Talagang yung tinanim ko na malunggay tsaka oregano, bawang, yun lang. Pag gusto mo ng electrolyte, lagyan mo ng asukal tsaka konting asin, okay na. So yun lang yung ginagawa ko dyan. Pero kung hindi nyo kaya yung wala kayong oras sa ganon, pwede rin naman kayo mag-herbal. O, ibato nyo lang dyan yung oregano sa loob ng kulungan. Ibato nyo yung malunggay sa loob ng kulungan. Painumin nyo lang ng bawang sa tubig. Okay na. O, kung gusto nyo electrolyte, yung bawang nyo, lagyan nyo ng konting asukal at asin. Okay na. Pwede na. So, para to dun sa mga newbie na hindi talaga maka-afford ng mga ano. So, ginagawa ko to para sa inyo, para at least isipin nyo, at pwede pala yun. So, pwede. So, yan. So, good luck sa lahat ng magkakarga para sa pagudpudlap natin. Sana maganda lahat yung pauwi natin. So, good luck sa inyo lahat. What's up, mga kaibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin!